Good day guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung kayo ay naghahanap ng pangpamilyang sasakyan, ang Hyundai Creta ay para sa inyo. At dito na natin matatagpuan yung kanyang headlamp sa may bandang ibaba. At napakaganda rin dito yung kanyang design sa kanyang front grille dahil halos magkaparehas yung kanyang DRA light dito sa kanyang front grille na napakagandang tignan. At dito naman sa may bandang gilid na yung kulay itim na to ay nagtuloy-tuloy paikot dito sa kanyang sasakyan na napakaganda rin tignan yung disenyo dito. Ang kanyang size ng gulong ay meron itong 215 by 60 by R17. Ito yung size ng kanyang gulong at syempre ay napakataas din yung kanyang ground clearance na bagay sa atin dahil madalas tayo ulanin o bahain dito sa Pilipinas. At ang maganda dito kay Creta ay yung kanyang design na kulay itim na nagtuloy-tuloy paikot dito sa kanyang sasakyan. At dito sa kanyang likuran ay makikita rin natin yung kanyang tatlong parking sensor na malaking tulong kapag tayo ay aatras. At mayroon na rin itong reverse camera at yung kanyang emblem logo na Creta. At siyempre yung kanyang logo na rin na Hyundai. Meron na ring wiper, defogger dito sa kanyang windshield at yung kanyang spoiler na mayroong brake light na makikita natin dito sa kanyang spoiler. At dito sa may bandang likuran, yung pinakamaganda rito at pinakanagustuhan ko dito sa kanyang likuran ay yung kanyang tail light na magkahiwa-hiwalay yung kanyang ilaw dito sa may bandang likuran. At ang kanyang door handle naman ay may kulay din ito. Chrome yung kanyang kulay at syempre ay napakaganda din dito yung kanyang design. At meron na rin itong turning signal light at yung kulay ng kanyang side mirror dito ay magkasing kulay dito sa kanyang roof at nagtuloy-tuloy dito sa may bandang likuran na napakaganda yung design na makikita natin dito kay Creta. At dito na rin natin makikita yung shark fin antenna. At kay Creta mo rin makikita lahat ng specs na makikita mo rin sa ibang mga competitor na meron din si Creta. Sa halagang 1.4 or 1.3 something ay meron din si Creta na makikita rin natin sa ibang competitor. At dito kay Creta ay napakaganda yung kanyang mga disenyo lalong-lalo na dito sa kanyang interior design at makikita nga natin dito na mayroong dalawang kulay na gawa sa hard plastic at napakaganda yung dalawang combination na to na mayroong brown at black. At dito naman sa may bandang ibaba, ito lang yung parte na medyo malambot na gawa siya sa leather wrap. At dito rin natin makikita lahat ng control button, side mirror, windows at door lock dito sa tabi ng driver side. At meron na rin itong tig-dalawang cup bottle holder dito sa kanyang magkabilaang door panel na napakalaking bagay kapag tayo ay aalis. At yung speaker naman niya ay napakaganda rin ang tunog kapag kagamit natin yung kanyang infotainment system. Pagdating naman dito sa kanyang upuan ay meron itong adjustment na pwede nating i-recline. At meron na rin itong dalawang kulay dito sa kanyang upuan, itim at brown. At napakaganda rin yung kanyang stitches at well padded na rin ito ng leather wrap. At nagtuloy-tuloy yung dalawang kulay dito sa kanyang dashboard. At pagdating naman dito sa kanyang steering wheel ay nakarap na rin ito ng leather. Na dito na rin natin makikita lahat ng control dito kapag tayo ay gagamit ng phone na makukontrol natin dito sa kanyang steering wheel. At dito na rin natin matatagpuan o magagamit yung mga button kapag tayo ay gagamit ng infotainment system. At yung kanang aircon naman ay naka-climate control na ito na kusang mag-a-adjust kapag isit na natin sa tamang settings. So dito pa rin natin makikita yung kanyang aircon bins na mayroong itong kulay na chrome na napakaganda rin yung kanyang combination. Hard plastic pa rin dito yung kanyang dashboard na may dalawang kulay rin, brown at black. At yung aircon bins naman niya dito ay may dalawang kulay din, chrome at black. At yung kanyang infotainment system naman ay pwedeng touchscreen at pwede ring button na pwede nyong pagpipilian kung ano ang gagamitin nyo. At yung kanyang control naman dito sa kanyang AC. At yung hazard niya ay dito rin natin matatagpuan
na magkatabi sila ng kanyang control dito sa kanyang AC. Push button na rin pala ito ano, at syempre ay mayroon dito ring control dito sa may bandang ibaba. At ito naman yung kanyang button kapag gusto nating ilagay sa sports mode, eco mode. At yung kanyang handbrake nga pala ay hindi kagaya ng mga literal nating nakikita sa mga lumang sasakyan na may hawakan. Dito ay push button na siya. At ito naman yung kanyang glove box na napakalaki din yung lagayan niya rito. Ay pwede tayo maglagay ng mga extra pa nating ilalagay. At yun nga, yung kulay niya ay talaga namang napakaganda yung combination niya dito, black and brown. At dito na rin pala ay mayroon na rin siyang airbag dito sa may tapat ng kanyang driver side. At meron na rin dito sa kanyang vanity mirror ay meron na rin salamin tig-iisa magkabilang side. At meron na rin dalawang dome light dito sa may bandang itaas na dalawa rin ito magkabilaan at dilaw yung kanyang kulay. So mas maganda siguro dito kapag white yung kulay ng ilaw niya. At dito pa rin ay ito nga yung kabila kanina ng vanity mirror na mayroong magkabilaang salamin na napakalaking bagay sa mga babae dahil hindi na nila kailangan pang magbukas ng salamin. At meron na dito makikita natin sa vanity mirror. At dito pa rin sa kabila, ito yung kabilang lagayan ng mga bottle holder. At meron na rin itong mga additional na USB port kapag tayo ay kailangan natin mag-charge sa ating mga cellphone na lubat, ay meron na rin silang mga extra dito na makikita natin dito sa baba. At alam nyo naman, ang unit ng Hyundai ay talaga namang kakaiba sa kalsada kapag ito ating nakikita dahil sa pagdating pa lang sa kanilang mga headlamp at DRL lights ay kakaiba. Sila yung mga bukod tanging makikita natin na iba talaga yung mga modelo or estilo ng kanilang mga headlamp or DRL light pagdating sa kanilang mga bagong modelo. At ang Hyundai lang talaga ang naglalabas ng mga kakaibang estilo sa kanilang mga units. At ang Hyundai siyempre ay kilala na rin sa pagiging maganda at matibay yung kanilang mga sasakyan pagdating dito sa kanilang bagong inilalabas. Pairam nga ako. Init dyan eh. Diyan mo na lang. Hindi siya naditik eh. At itry naman nating i-on yung kanyang engine. At ito nga pala ay push button na. At mayroon pala itong mga tatlong option kapag gusto nyong iba-iba ang makikita nyo rito sa kanyang dashboard. At mayroon pala itong eco mode, normal mode, tsaka sports mode. At mayroon ditong control sa baba na makikita natin sa ating dashboard na mayroon mga iba-ibang kulay kapag ilagay natin sa eco mode or sports mode. So mag-iba-iba yung makikita natin doon sa kanyang dashboard kagaya nito. At in-adjust nga natin sa baba, ayan, ang makikita natin ay nag-iba yung kanyang kulay. At ayan, makikita natin na napakaganda, no? Na mayroon siyang mga pwede nating pagpipilian kapag tayo ay nakasakay dito kay Creta. Napakaganda kapag tayo ay magdadrive dito sa gabi dahil makikita natin na puro ilaw yung nasa loob ng unit na to. At mag-i-enjoy ka rito kapag ito ang dala mo, lalong-lalo na sa gabi dahil marami kang makikitang ilaw na maglalaro sa iyong mga mata dito sa kanyang loob ng sasakyan. At ito yung kanyang susi na may dalawang kulay din, ay chrome na yung nasa gitna at may kasama na rin itong physical key kapag ito ay nalubat. At dito pa rin tayo sa loob at ito yung kanyang climate control na aircon na dito na rin natin makikita yung kanyang hazard kapag tayo ay nag-hazard. At yan ay napakaganda, lalong-lalo na sa mga bagong nag-uumpisang pamilya ay ito ay bagay talaga ito. Ito nga pala ay maiksi lang siya, na malapad siya kapag dito tayo sasakay sa loob dahil ito nga ay medyo may kalaparan at medyo maiksi nga lang siya. At na-try na rin natin itong i-drive na napaka-responsive kapag ito ang dala natin. Ganito naman kapag nandito tayo sa loob na nakaupo tayo dito kay Creta, yung kanyang legroom ay napakalaki din yung kanyang espasyo dito. Makita naman natin na isang kamao yung allowance dito sa kanyang sitting position natin.
At pagdating naman dito sa headroom ay medyo mataas din siya dahil ako ay nasa 5'6 yung heights ko, ano, ay mayroong halos isang dangkal yung sobra dito pagdating sa headroom. At ito ay yung kanyang actual size dito sa loob na kapag katamtaman lang yung katawan ay 4 ay pupwede rito kay Creta. Napakaganda at siyempre mayroon din ditong USB port na ito ay hindi na makaka-istorbo kapag ang sasakay dito sa likod na lubat ay dito na rin siyang pupwedeng mag-charge. At yung kanyang aircon vents din dito sa likod ay wala lang adjacent. At syempre mayroon tayo ditong hand grip. Kapag tayo ay nangangalay sa biyahe ay mayroon tayong pupwedeng mahawakan. Napakaganda talaga. At dito sa may driver side, yun lang ang wala. Pero sa mga dito sa likod, sa passenger side, ay mayroon itong tigi-isa. Yung dome light niya ay medyo dilaw siya, no? Pero mas prepared ko dito kapag puti dahil mas maganda kapag puti yung ilaw na nakikita natin dito. At siyempre yung bottle holder niya dito, so nasa mga 4, 2, nasa mga 6. So marami tayong mailalagay kapag tayo ay babiyahin ng malayo. At panoorin nyo lang hanggang sa matapos dahil ito nga ay napakaganda. At ito yung bagong labas ng Creta. Ang kinagandahan lang dito, yung roof niya, no? Dahil ito nga ay parang floating roof siya na ang kulay nga niya ay nagtuloy-tuloy dito sa kanyang side mirror na hanggang sa likod. At napakaganda na makikita natin dito kay Creta. At tapusin nyo lang hanggang sa dulo yung ating video na pinapakita ngayon dahil napakaganda. At syempre mag-i-enjoy ka rito kapag meron kang ganitong units na parang bagay sa ating nag-uumpisang pamilya. At kung bago ka pa lang sa aking channel, kung gusto mo naman yung mga ganitong review ay wag niyo naman kalimutan i-hit yung ating notification bell para kung sakaling may bago ay ma-notify kayo. At sa muli guys, maraming salamat at syempre wag niyo naman kalimutan i-subscribe na rin yung aking channel. Ciao!